para po doon sa mga taong nasaktan ko nung mga panahon na yon, I am so sorry. Wala po akong excuse doon. Mali po talaga ako. Nagkamali po ako. Isang aktres na biglang nawala, isang kontrobersyang yumanig sa showbiz, at isang pagbabalik na mas pinag-uusapan ngayon. Ano nga ba ang totoong nangyari kay Yen Santos? At handa na ba ang publiko na tanggapin siya muli? Bago ang lahat ng intriga, si Yen Santos na ang tunay na pangalan ay Lily Yen Santos, ay isang simpleng probinsyana mula Cabanatuan, Nueva Ecija. Lumaki siyang tahimik, mahiyain at malayo sa magulong mundo ng showbiz, isang personalidad na hindi karaniwan sa industriyang puno ng ingay at kompetisyon. Noong 2010, sumali siya sa Pinoy Big Brother Teen Clash 2010 kung saan nakilala siya bilang Lil Shy Gal ng Cabanatuan. Hindi siya ang pinakabibo, hindi siya ang pinakamaingay, at hindi rin siya ang pinaka-kontrobersyal sa loob ng bahay, pero doon pa lang ay may mga nakakita na ng kanyang potensyal. Kasabayan niya rito ang big winner na si James Reid na siyang naging sentro ng season, pero si Yen ay tahimik na nag-ipon ng sariling landas. Paglabas niya ng bahay ni Kuya, hindi naging madali ang kanyang journey. Walang instant stardom, walang biglaang pagsikat. Dumaan siya sa maliliit na roles, sa mga pagkakataong halos hindi siya napapansin, sa mga eksenang kailangang paghirapan para mapansin. Pero dito rin nahubog ang kanyang kakayahan. Dito niya napatunayan na hindi siya basta mukha lang, kundi may lalim ang kanyang pag-arte. Hanggang sa dumating ang mga proyektong nagbukas ng mas malaking oportunidad, tulad ng Pure Love at lalo na ang Halik, kung saan naging usap-usapan ang kanyang performance. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Dito niya pinatunayan na kaya niyang makipagsabayan sa mga veteranong artista. Dito siya tuluyang nakilala bilang isang leading lady, isang aktres na may bigat at kredibilidad. Ligtas ka na. Ligtas ka na. Dito na ako. Ligtas ka na. Sa panahong iyon, nasa tuktok siya ng kanyang karir. Kilala, hinahangaan at may matibay na pangalan sa industriya. Pero tulad ng maraming kwento sa showbiz, hindi permanente ang kasikatan. Year 2021, isang kontrobersya ang sumabog na tuluyang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Naghiwalay sina Paulo Contis at LJ Reyes at hindi ito naging simpleng hiwalayan lang. Ito ay naging emosyonal, masalimuot at puno ng publikong interes. Ayon kay LJ, hindi mutual ang kanilang paghihiwalay. Sa madaling salita, may nasaktan. At hindi lang basta nasaktan, nasaktan ng malalim. Sa gitna ng lahat ng ito, pinili ni LJ na umalis ng bansa at magsimula muli sa Amerika kasama ang kanyang mga anak. Isang hakbang na para sa marami ay simbolo ng paghilom at pag-iwas sa gulo. Pero habang nangyayari ang lahat ng iyon, may isang pangyayari ang lalong nagpasabog ng issue, ang mga larawan ni na Paulo at Yen sa Baguio. Para sa ilan, maaring simpleng pagkikita lang ito. Pero para sa publiko, hindi ito simpleng bagay. Dahil sa timing, maraming nagduda, maraming nagtanong, maraming naghusga. As a friend, ang paliwanag ni Paulo. Pero sa mata ng publiko, kulang iyon. Dahil dito, nagsimula ang matinding backlash laban kay Yen. Mula sa pagiging tahimik at low-profile na aktres, bigla siyang naging sentro ng galit. Tinawag siyang third party, homewrecker, at iba pang mabibigat na salita na hindi madaling dalhin. At sa halip na sagutin ang lahat, pinili niyang manahimik. Isang desisyon na may dalawang mukha. Para sa iba, ito ay pag-iwas. Para sa iba naman, ito ay paraan ng pagharap sa gulo nang hindi na dinadagdagan pa. Habang si LJ ay nakakuha ng simpatya ng publiko, si Yen naman ay unti-unting nawala sa eksena. Hindi na siya nakita sa telebisyon, wala siyang bagong proyekto, wala siyang presensya sa social media, parang bigla siyang naglaho. Noong 2023, kinumpirma ni Paulo ang kanilang relasyon, isang kumpirmasyon na para sa marami ay nagsilbing patunay sa kanilang mga hinala. Pero hindi pa doon natapos ang mga issue. Nadamay ang pangalan ni Ara San Agustin na agad namang tumanggi at nagsabing, No. Hard no. It was coming from zero. It was really coming from zero. You're just friends. I mean, Kuya Paulo is a friend. Yes. nilinaw na walang katotohanan
ang mga kumakalat na balita. Kasabay nito, muling nabuhay ang issue kay Chavit Singson kung saan kumalat ang mga chismis tungkol sa umano'y relasyon nila ni Yen. Pati na ang issue ng love child ay lumabas. Pero ayon sa kanila, wala itong katotohanan. Mga marites lang yon ang naging pahayag ni Chavit. Nilinaw din na matagal na silang magkakilala bilang family friends. Pero kahit may mga paglilinaw, hindi agad nawawala ang duda sa mata ng publiko. At habang tila humuhupa ang mga lumang issue, may panibagong kontrobersya na naman ang lumabas. Ang secret birth issue noong 2024. May mga ulat na umano'y nanganak si Yen at si Paulo ang itinuturong ama. Dahil sa kanyang matagal na pagkawala sa publiko, maraming naniwala sa balitang ito. Pero hanggang ngayon nananatili itong hindi kumpirmado. Walang malinaw na sagot, isang misteryo na patuloy na pinag-uusapan. Samantala, si LJ Reyes ay tuluyan ng nakamove on. Noong 2023, ikinasal siya at nagsimula ng bagong buhay sa Amerika. Masaya, tahimik at malayo sa intriga. Isang malinaw na contrast sa sitwasyon ni Yen. Habang ang isa ay nakamove on na at masaya, ang isa naman ay patuloy na hinaharap ang bigat ng kanyang nakaraan. Sa social media, hati ang opinyon ng publiko. May mga nagsasabing karma ang nangyari kay Yen na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay bunga ng kanyang mga naging desisyon. Pero may iba rin na naniniwala na ang bawat tao ay may kakayahang magbago. At dito nagsimula ang kanyang pagbabalik. Noong 2025, nagsalita si Yen sa kanyang vlog. Hindi bilang artista, kundi bilang isang tao. Inamin niya ang kanyang pagkakamali. Humingi siya ng tawad at inilarawan ang kanyang nakaraang relasyon bilang isang nightmare puno ng manipulation, control at emotional pain. Malaking blessing na nagising na ako dun sa nightmare na yon and I walked away. Kasi hindi talaga worth it. Isa din sa natutunan ko sa buong relasyon na yon, na kapag pumasok ka sa ganong sitwasyon, na umpisa pa lang mali-mali na, mali talaga siya. Kasi alam mo sa sarili mo, may mga tao kang nasaktan. Dito rin niya ibinahagi ang kanyang personal na laban. Umabot sa 72 kilos ang kanyang timbang dahil sa emotional eating, isang epekto ng stress at pinagdaanan niya. Pero hindi siya nanatili doon. Pinili niyang bumangon, unti-unti, tahimik pero matatag. Sa loob ng 4 na taon, inayos niya ang kanyang sarili. Nakapagbawas siya ng 21 kilos. Nabawi ang kanyang kumpiyansa at higit sa lahat, natutunan niyang tanggapin ang kanyang mga pagkakamali. Ngayon, year 2026, bumabalik na siya. Hindi na bilang dating Yen, kundi bilang isang mas matured, mas totoo at mas matatag na bersyon ng kanyang sarili. Sa kasalukuyan, si Yen ay single at nakatuon sa kanyang sarili, sa kanyang career at sa kanyang healing. Ganon din si Paulo Contis na kinumpirma ring wala siyang karelasyon at patuloy na inaayos ang kanyang personal na buhay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang pinakamahalagang tanong, sapat na ba ang pagbabago? Sa mundo ng showbiz, ang pagbabalik ay hindi lang tungkol sa talento, kundi tungkol sa pagtanggap ng publiko. At ang pagtanggap ay hindi basta ibinibigay, lalo na kung ang nakaraan ay hindi pa tuluyang nakakalimutan. Pero kung may isang bagay na malinaw sa kwentong ito ay hindi lang kwento ng isang kontrobersya. Ito ay kwento ng pagkakamali, pananahimik, pagbagsak at muling pagbangon.